So, sino nakakatanda nung minessage natin last week? Ayan, yung ano, 'di ba, yung fire in the Bible. So, tinapik natin ano ba yung mga klase ng fire, 'di ba, ng apoy sa Biblia, at doon natin makikita na ang Diyos talaga ay Diyos ng apoy. Actually, yun nga, nung pinapag-aralan ko to, may mixed emotion kasi unang-una, parang matcha-challenge ka na grabe, ganun pala yung Diyos. Ganun pala yung Panginoon, 'di ba? Na siya, all-consuming fire siya, and at the same time, yung alam niyo yun, eternal, unlimited, 'di ba? Immutable, talagang hindi mo maikukumpara. At the same time, habang pinag-aaralan mo pala to, meron kang lungkot na mararamdaman whenever na makapag-evaluate ka sa sarili mo, tas at the same time sa church na kinabibilangan natin, tapos yung body of Christ sa buong mundo. Kaya habang pinag-aaralan ko tong mga to, parang pinag-aaralan ko siya with prayer talaga. Na habang binubuo ko yung mensahe, nagwi-wish tsaka nagpe-pray ako na, Lord, tulungan mo kami na maging ganito. And habang binibilad ka nga ng Panginoon sa salita ng Diyos, parang hindi mo matagalan, tsaka hindi mo makayanan na parang, Lord, hindi pwedeng ito yung standard mo, ito yung pinag-aaralan ko, tapos ganto kami. Kaya parang minsan, sana wish ko nga lang talaga, lahat ng mga tao, nag-aaral talaga ng salita ng Diyos, and nang sa gayon, di ba, ma-discover natin ano yung plano ng Diyos sa atin. Minsan may mga ganon din talaga sa buhay ko na may tanong ako sa Panginoon na, Lord, bakit ako lang? Bakit o kaya ko konti lang yung mga nakakaranas o nakakaramdam nito? Minsan, halimbawa, nagtatanong ako, parang, Lord, bakit hindi lahat pastor? Bakit hindi lahat nakakadama ng burden na to? Minsan kasi parang feeling ko, ang bigat-bigat na ng burden to the point na hindi ko alam ang gagawin, paano kong sasabihin sa mga tao. And minsan may mga pagkakataon na gano'n na, paano kong sasabihin, paano kong i-deliver na hindi sila ma-offend, parang ganon. Na minsan may mga prayer ako na, Lord, sana maintindihan nila, maunawaan nila. 'Di ba? Yung parang ganon. And halimbawa, minsan sa usapang Glory Morning Prayer pa lang, minsan merong longing ako sa puso ko na parang sana dumating yung punto na hindi na talaga tayo sa pilitan talaga. Tapos, syempre, yun nga, parang ang wish ko sana, yung mga matatagal na naming nakasama dito at naturuan, sila na sana yung mga mag-lead na mga ganong bagay. Kasi minsan, ako honestly talaga, nakakaramdam ako ng burnout tsaka mga pagkapagod sa mga ginagawa rin. Na parang minsan, parang ikaw na nga yung magpipreach, ikaw na nga yung mag-iisip ng ganito. Di ba? Tinatanong pa nila ako tungkol sa Mindoro, paano daw yung tarpaulin, paano daw yung anong bagam klaseng merong ganyan, paano, parang minsan, parang iniisip ko, Lord, paano ba to? Paano kung i-distribute tong mga, parang inaatang sa akin? That's at the same time, minsan, yung parang, kunwari, wish mo lang sana, di ba, may mga leaders na tayo, leading servant na nangunguna ng Glory Morning Prayer, na sila na yung mangunguna, di ba, na parang magpasimula ng apoy, pero sila pa yung late minsan, di ba? Kaya parang minsan, wag kayong ma-offend. Pag-isipan nyo munang maigi, ano yung motibo tsaka intention nitong sinasabi ko. Para nang sa gayon, hindi tayo nagkaka-offendan dito, di ba? Parang isipin nyo muna, ano ba yung puso, di ba, na nasa likod ng ganon. Kaya parang, basta sana, prayer tsaka wish ko na ganon, na dumating sa punto tayo. And for your information, inaano nga ako ni Bern na, Pastor, ba't walang OBS? Tinigil ko muna siya kasi parang sa part ko, dapat hindi lang ako yung gumagawa nun. Dapat talaga merong mga set of people na parang kumaga, palitan sana, na nagpe-preach doon. Pero minsan parang masyado na akong parang araw-araw. Minsan parang sabi ko, Lord, parang pagod na yung isip ko kakaisip. Pero again, hindi ako nagrereklamo Parang gusto ko lang mangyari dito, yung dumami talaga yung may heart sa mga kaluluwa sa pag-evangelism, na hindi na tayo kailangang paringgan, hindi na kailangan tayong utusan, di ba? And
parang sana simultaneously, merong mga nagaganap nga na ganun. And minsan, the reason why kapag linggo, dyan lang tayo nagpapapuno, di ba? Dyan lang tayo nagpapa-fill up sa Panginoon. Kasi Monday hanggang Saturday, wala tayong ginagawa. Pero kung itatry lang ng bawat isa talaga yung sinasabi ko, sinasuggest ko at inuutos ng Bible, di ba? Nagawin na natin yung kalooban ng Diyos, magturo na tayo ng salita ng Diyos, mag-Bible study na tayo. Hindi natin alam yung growth na magaganap sa buhay natin. And meron nga akong kachat kagabi, sabi ko, i-follow up nyo naman si ganito. Kasi hindi nyo alam, sinasabi ng mga kaklase, 1 week na palang hindi nagpapakita. Wala daw nakakakita sa kanya. Hindi alam kung nasaan. 1 week ha, nawawala. Parang hindi nagpaparamdam. Wala rin sa church. Yung kaklase niya nagtatanong sa akin, Pastor, pumunta ba dito? Si ganto, si ganyan. Sabi ko, ay wala, hindi, ganyan. Tapos kahit sa school, walang nakakaalam, di ba? Parang sana, tayong mga Kristiyano, tayong mga anak ng Diyos, di ba? Na talagang binuhos sa atin yung pagmamahal ng Diyos. Minsan may mga ganun tayong concern sa mga tao na, oo nga naman, nasa na kaya sila? Sana tayo yung unang mga naghahanap, di ba? Kasi, yun nga, sana nadidistribute, di ba, yung mga concern na ganun. Okay? Amen? Kaya parang basta pag-pray ko yon. Tapos yun nga yung announcement natin, parang sana itong week na to is makapamili na tayo papuntang yun nga na mga gagawin at dadalhin sa Mindoro. Tapos at the same time, yun nga yung mga dapat bayaran, yan bayaran na natin. And basta yun yung okay ka lang dyan. Ayan, mamaya na yan pag uwi mo. Ayan, so, yun yung natin, mga concern natin ngayon. And please, pag-pray nyo rin talaga ako, yung bagay na yun. Tas yun nga, minsan may mga, basta, parang may mga na parang minsan, parang spoon feeding na yung ginagawa namin. Kasi minsan, parang diba, sabi ko nga sa inyo, pag sinesend namin yung calendar, tingnan nyo naman, di ba? Parang maging concern kayo, ano bang gawain? Hindi yung parang may malalaman tayo, hindi nyo alam na light group pala ngayon, na di ba, may mga gagawin pala tayo, ganyan. Parang, gusto nyo spoon feeding na ilalagay na nga namin yung calendar, tapos from time to time, ipapaalala namin sa inyo, bukas, light group natin ha. Parang ganon. And tayo, kiniklaim natin, on fire tayo na mga Kristiyano. Diba? Ngayon, parang ang sinasabi ko dito, kung on fire tayo na mga Kristiyano, pakita nyo sa mga gawa nyo, pakita natin sa mga kilos natin, diba? Mamaya, maintindihan nyo yung sinasabi ko sa pamamagitan ng message na to. And dito pa lang sa intro natin, mapapaisip na kayo, bakit may unggoy dyan? Yan, claim nyo na hindi kayo yan. Hindi, kasi may unggoy sa forest, syempre nagkakatipon, buti na lang sila nagkakatipon, nagmi-meeting sila. Ngayon, merong pumuntang mga tao, tapos dun sa forest na yon, gumawa sila ng bonfire. Next natin yung bonfire. Yan, yung bonfire. Ngayon, itong mga monkey na to, itong mga unggoy na to, nakita nila yung yung apoy na ginawa ng mga tao. Then, tuwan-tuwa sila doon sa apoy na yon. Talagang yung parang to the point na ang saya-saya nila na magpainit doon. Tapos, ang saya-saya nila na makita yung glow na meron doon sa fire. Pero, parang all of a sudden, maya-maya, nawala na yung apoy. Doon sa kasi iniwan na siya nung mga tao, nawala na yung apoy doon sa bonfire. And, parang ang sinasabi dito, di ba, ang tao meron siyang kakayahan na panatilihin yung apoy sa pamamagitan ng paglalagay ng uling, ng mga kahoy, di ba, para magliyab yun. Tapos, ayun nga, yun. Samantalang ang unggoy, hindi niya alam, di ba? Nag-enjoy lang siya doon sa fire, pero hindi niya alam paano ma-maintain yung fire na yon. O, gets niya na. Gets niya na yung ibig sabihin. Kung tao ka, dapat alam mo kung paano i-maintain yung apoy. Ngayon, kung unggoy ka, ibig sabihin, hindi mo alam paano i-maintain yung apoy.
Kaya ang wish ko dito, sana, ang prayer ko, lahat tao, hindi unggoy. 'Di ba? Kaya sana, sabi mo nga sa katabi mo, sana tao ka, hindi ka unggoy. Okay? And ang tanong dito, how many Christians enjoy the fire of God, but they fail to do what it takes to keep that fire going? Actually, alam nyo, itong mensahe na to, baka sabihin nyo, gas-gas na to, 'di ba? Parang paulit-ulit na lang. Pero pinapaulit-ulit natin kasi kailangang merong matutunan, 'di ba? Sa bagay na to. Kaya nung yun nga, marami daw mga Kristiyano nag-e-enjoy lang sa mga revival, sa mga apoy, pero hindi naman nila alam paanong sisindihan yung mga apoy na yon. And nung nagtrabaho nga ako nung time na medyo bata-bata pa ako, nagsisimula pa lang ako sa care group sa MacFriends. Nagtrabaho nga ako sa munisipyo noon. And ganyan pa yung itsura ng munisipyo noon. Sa mga bata ngayon, hindi nyo na alam na ganyan yung itsura noon. Ngayon, nung nagtrabaho ko dyan, meron akong nakilala, ang pangalan Ate Sharon. Tapos nagkwento yon si Ate Sharon, na doon sa church nila, merong isang lalaki na pinadala ang demonyo para sirain yung church na yon. Ngayon, buti na lang, parang 'di ba nag-worship sila, buti na lang mga on fire, 'di ba yung mga tao doon. Kaya naman ang ending, napalayas yung demonyo doon sa lalaking yon. Ngayon, after nun, yung lalaki na yun tumanggap siya sa Panginoon, tapos in-interview nila yung tao na yon. And surprisingly, kasi habang in-interview nila yung tao na yon, nagte-testify siya nung pumunta daw siya sa church, 'di ba? Nakakakita daw siya ng apoy sa gitna ng tao. Dito talaga. Nakakakita siya daw ng apoy sa mga puso ng mga tao. Ngayon, ang sabi ng lalaki na yun, nagte-testify siya, yung iba, makikita mo daw, talagang lagablab yung apoy. Then may mga nakikita rin daw siya na halos papatay na yung apoy. So meaning to say, kung merong mga ganong testimony, ibig sabihin, totoo talaga. 'Di ba? Na sa loob-loob natin, merong apoy. Merong apoy na kailangan palakasin mo palagi, 'di ba? Kasi 'yan ang utos ng Panginoon. Kanina yung binasa ni 'di ba ni Tito. 'Di ba? Parang ilang beses siyang sinabi, 'di ba? Na yung apoy kailangan magtuloy-tuloy hanggang magdamag, 'di ba? Huwag hayaang mamatay. 'Di ba? And yung mensahe na 'yon, hindi 'yun nilagay ng Diyos sa Bible para lang sa wala. Kasi nilagay 'yun ng Diyos sa Bible para sa atin ngayon, matutunan natin na ang apoy pala ng Diyos, hindi kailangan mawala at mamatay. Kailangan tuloy-tuloy siya, araw-araw. That's the reason why hindi nyo kailangang magalit sa pastor every time siya nagtatawag ng revival at ng restoration, kasi trabaho ng pastor at mga lingkod ng Diyos to keep the fire burning. Kaya kapag nakikita niya na ang mga miyembro o mga tao o mga Kristiyano ay nagmamalamig sa Diyos, hindi niya dapat hayaan yon. And at the same time, 'di ba? Yun nga, tayong lahat dito, tinawag tayo ng Diyos bilang pare at hari. Kung pari tayo, isa tayo sa may responsibility to keep the fire burning. Kaya sabi mo nga sa katabi mo, keep the fire burning. Kasi once na hinayaan mong mamatay yan, 'di ba, magsisimula ka na naman sa una. 'Di ba? Pag hinayaan mong mamatayan, di mo alam kung ano ang magiging resulta niyan sa'yo, tsaka sa iba pang mga mahal mo sa buhay. So ngayon, paanong mare-recognize kapag ang fire ay nawawala na? How to recognize when the fire is going out? Number 1, reduction in involvement. Pag sinabing reduction in involvement, it speaks about attendance o yung pagiging involved mo. Diyan mo malalaman unang-una kung nawawala na yung fire mo kapag paatras ka na ng paatras. Pa-absent ka na ng pa-absent, and at the same time, ayaw mo nang ma-involve. 'Di ba? Samantalang dati, nung on fire ka, gusto mo lagi, prayer meeting, Sunday service, andun ka. Pag outreach, care group, andun ka. Ngayon, mapapansin mo na kulang ka na sa fire kapag ang ina-attenan mo na, Sunday na lang, tapos hirap na hirap ka pa. Tinutulak mo na lang ang sarili mo. 'Di ba? Kaya yun nga, yung may mga announcement tayo na punta tayo dito, punta tayong ganyan, pero ayaw mo na. Nahihirapan ka nang ma-involve. So, there's something wrong. Kaya kailangan ma-correct natin yan at masindihan ulit natin yan. Pangalawa naman, reduction in spiritual hunger.
Pag sinabing reduction in spiritual hunger, ito yung nababawasan yung gutom mo na. Diba? Yung when it comes dati, kapag nagbabasa ka ng Word of God, sinasakmal mo, talagang nilalamon mo. Diba? Yung Word of God, talagang kinakain mo lahat. Diba? Ngayon, tamad ka na. Diba? Na magbasa ng Word of God. And pangatlo, lack of will and motivation. Ayan, yan, kulang tayo sa fire kapag walang will, kapag walang motivation, di ba? Kapag Sunday, ginigising ka pa para magsimba. Kapag Sunday, di ba, pinipilit ka pa. Sinusundo ka pa. Diba? Pero, yun nga, sana ma-correct tayo sa bagay na ito. Okay? Kaya sabi nga dito, we must preserve, maintain, tend, and protect the hot, intense, burning, all-consuming power of God. We can only keep the fire by staying in God's presence. Ngayon, paano ma-keep yung yung apoy na yan? Kailangan yung manatili sa presensya ng Diyos. Sabi nga ng Leviticus 6:13, di ba? A fire shall always be burning on the altar, it shall never go out. Sabihin nyo, it shall never go out. Sa Tagalog naman, Leviticus 6:13, hayaang laging may apoy sa altar at hindi ito dapat pabayaang mamatay. Okay? So ngayon, why we need the fire? Bakit natin kailangan ng apoy? Una, we desperately need it for ourselves. Sabi nyo nga, for ourselves. Yan. Para sa sarili mo rin. Bakit kailangan mo ng fire, ng banal na spirito? Ay, for your information pala sa mga bago natin, sabi nga to ni Sai, di ba? Dapat daw pinapaliwanag. Ano ba yung fire ng Holy Spirit? Ano ba yung fire? Pag sinabi fire sa Panginoon, yan yung gana mo sa Panginoon. Yan yung love mo kay Lord. Yan yung zeal mo, enthusiasm kay Lord, na dapat hindi nawawala. So, why we need the fire? Kasi we desperately need it for ourselves. Ito yung nakakatakot na part. Kasi sabi dyan, our past performance will not count it in judgment if we quit now. Bakit daw kailangan natin ng fire? Kasi kapag ikaw, nawalan ka ng fire bilang Kristiyano, lahat pala ng ginawa mo, mula noon hanggang ngayon, mawawalang halaga. Di ba? Mawawalang kwenta. Diba? Kasi it is how you finish that counts nga. Kailangan, kung maapoy ka noon, hanggang dulo, maapoy ka pa rin. Diba? And alam nyo, tatandaan nyo, ang apoy, hindi yan kasi nanggagaling sa'yo. Nanggagaling yan sa Diyos. Ngayon, ang trabaho mo dyan, kailangan mong alagaan, kailangan mong i-maintain. Minsan, tayo, talagang tamad tayo to the point na lagi tayong asa sa Diyos. Di ba? Na laging, Lord, ganyan. Pero hindi mo naman ginagawa yung part mo. Kaya nga sabi dito, for we must all appear before the judgment seat of Christ, that each one may receive the things done in the body according to what he has done, whether good or bad. Di ba? And sabi nga dyan, the fire is needed to endure the race before us. Pangalawa, if our fire goes out easily, how will it endure trials and tribulations? We must run the race with endurance. Won't endure if we don't have the drive, the motivation. Kaya nga sabi, kailangan natin ng fire, nang sa gayon, di ba, ay maka-endure tayo sa mga problema and at the same time sa tribulation. Ito nga, sabi nga, di ba, hindi daw natin alam. Pero syempre, tayo nga ang kiniklaim natin, pre-trib tayo. Diba? Bago mag-tribulation, susunduin tayo ni Lord. Pero sabi nga daw nila, what if kung dadaan pala tayo ng tribulation? Ngayon, sabi nga, hindi ka daw talaga makaka-endure sa tribulation pag hindi ka on fire. Kasi pag sinabi lang sa'yo, Jesus o buhay mo, pipiliin mo buhay mo, di ba? Isusurrender mo, di ba? Isusuko mo si Jesus. Kasi, ayun nga, hindi ka on fire. Kaya sana dumating yung time talaga, piliin natin na maging on fire. And pangalawa, we need to energize the local church here. Sabi, this church and every church needs energy. Yan. Kapag hindi ka kasi on fire, yung katabi mo, hahawaan mo lang yan. Diba? Pero pag on fire ka, yung katabi mo, darating yung time, magiging on fire din. Diba? Kasi there is power sa association. Kaya kapag on fire ka, diba?
maapektuhan mo yung kapatiran mo, 'di ba? Kaya nga sabi, merong sinasabi dito na hindi daw tayo pwedeng mag-asahan. Sino sa inyo asa lang sa mga taong on fire? Yung parang gusto mo, lagi mo na lang siyang kasama para na-on fire ka rin. Pero hindi pwede yung ganun. Kasi sabi, kailangan ang pagiging on fire natin, nakaasa palagi sa Diyos. Hindi laging may mga tao kasing ganun, yung nagsisip ng energy. Yung talagang uubusin oras mo, kukunin yung fire mo, 'di ba? Gusto nila manlamig ka rin, 'di ba? Gusto nila kung gaano kung gaano siya ka-indifferent, maging indifferent ka rin, 'di ba? Kaya dapat maging on fire ka talaga. Sabi mo sa katabi mo, kailangan maging on fire ka in Jesus name. Okay? Para sa iba. Okay? And pangatlo, ito yan. We need to influence the salvation of our family. Kasi hindi natin pwedeng mapanalunan ang mga pamilya natin kung hindi tayo on fire. Ang makakapanalo lang sa mga pamilya ay ang mga on fire lang na mga Kristiyano. Diba? Remember the testimony yung example ni Lot? Diba? Hindi niya mapanalunan yung mga in-laws niya. Bakit? Kasi akala nila nagbibiro lang si Lot. Kasi all this time, ang buhay ni Lot ay laging compromising, laging materialistic. Kaya nga nung discipleship nyo, di ba, tinuro yan ni Ate Rachel sa inyo, ano yung mga kalaban ng fire sa Panginoon? Di ba, yan, yung mga materialism na yan. Di ba? Ang dami-dami. Kaya dapat bantayan natin ang mga sarili natin. Sabi nga dyan, children need good examples. Quitters are not respected. Quitters cannot lead people to heaven. Your children will definitely imitate you. Diba? And nung nakaraan, meron akong pinapakinggan na preaching nga, yung sinasabi doon ni Derek Prince, ang pinakamahirap na sitwasyon ng isang Kristiyano ay magkaroon ng double spirit. Alam niyo kung ano yung double spirit? Diba? Or dual personality. Yung magpapapuspos ka sa church, pero pagdating mo ng bahay, papabayaan mo sarili mo. Diba? Ang tawag doon, dual spirit na. Kasi parang gusto mo maging on fire kay Lord, pero gusto mo rin na gawin yung mga gusto mong gawin, mga kasalanan, di ba? Mga pagkakamali o mga kahinaan. Pero kung gusto mo maging on fire, piliin mo lang talaga. Di ba? Ika nga daw ng mga matatanda, hindi ka pwedeng umupo sa dalawang upuan. Bakit? Kasi malalaglag ka sa gitna. Kailangan, kung pipili ka, isa lang. Di ba? Sabihin nyo nga, isa lang. Sabi, di ba, kung magpapakalamig ka, pakalamig ka. Pero pag magpapainit ka, magpainit ka. Kasi walang lukewarm. Ang lukewarm, sinusuka ng Diyos. Di ba? Kaya sabihin mo sa katabi mo, magpainit na tayo. And sabi, children do not naturally drift toward heaven, but rather hell. Di ba? Wala namang sinasabi dito, uy, na-disgrasya, napunta sa langit. Di ba? Uy, nalaglag sa langit. Walang ganon. Di ba? Kasi choice mo kung pupunta ka sa langit o sa impyerno. Sabi, the pressure is constantly on children to blend in with the world. Satan never quits. And alam nyo naman, di ba, ang trabaho ng demonyo, sirain, magnakaw, patayin ang mga tao. Di ba? Ngayon, kung ganun pala ang sinasabi ng Bible, di ba, dapat proteksyonan natin ang pamilya natin. Kaya kapag hindi ka on fire, anong mangyayari sa pamilya mo? Di ba? Lagi ko nga sinasabi sa inyo, di ba, yung testimony rin ni Miko nung nakaraan, yung parang dahil nakita niya si Amari na nalalagnat-lagnat, sabi niya, hindi ako papayag, mag-worship ako kay Lord, magpe-pray ako. Ganun kasi dapat ang kinakailangan sa pamilya. Merong mga on fire na kapag alam niya na inaatake ito ng demonyo, inaatake ng demonyo yung pamilya niya, hindi siya papayag, ipaglalaban niya. Di ba? Yung sa preaching natin na fight for love. Diba na, ay, ito nangyayari sa hindi ako papayag. Kaya alam niyo nung nakaraan, to be honest ha, ito magiging honest na ako sa inyo. Nung linggo, alam niyo bakit ganun ako? Kasi merong battle ako na pinaglalabanan sa isip ko. Nung time na nakita ko kasi si Risa na nahihirapan, tapos nangihina, may mga naglalaro sa isip ko na kailangan, ipag-pray ko to. Ganyan, kailangan i-review ko tong mga naiisip ko. Di ba? Ngayon, parang sabi ko nga, tinetestify ko yun kay Risa, sabi ko, for the first time, parang na-experience kong 24 hours mag-tanks para sa'yo. Di ba? Naguhugas ka ng plato, nasa CR ka, nagpatanks ka, pinaglalaban mo siya. Di ba? Kasi bilang isang pamilya, bilang isang kapatid, o kaya naman tatay o nanay,
Hindi ka papayag na ganun-ganun lang. Eh minsan nga ito para yung parang reminder sa mga Kristiyano na nawala ng paki sa pamilya. Alam mo, mag-isip-isip ka. Kasi bakit? Baka delikado ka na rin. Kasi kapag ikaw, may pamilya ka at wala-wala lang sa'yo kung may bisyo sila, kung may addiction sila, kung inaatake sila ng demonyo, inaalipin sila, baka ikaw delikado ka na rin. Di ba? Panggising yan, ha? Kaya nga, dito, sino ang mapapansin natin na on fire talaga ng mga Kristiyano? Yan yung mga may dala ng mga kapatid, may dala ng mga magulang, may dala ng mga kaibigan. Kasi alam nyo may concern ka, di ba, na hindi mo hinahayaan na basta ganun na lang ng demonyo. Yung pamilya mo, pinaglalaban mo talaga sila. Kaya dyan mo makikita na on fire ka. O ngayon, paano makikita na nanliliit na yung fire mo? Yan, pag nawawalan ka na ng puso sa kanila, pag nadaig ka na ng offense, pag nadaig ka na ng galit, pag nadaig ka na ng frustration mo, kasi nung unang pagsama mo, 'di ba, hindi sumama, ayaw mo na, 'di ba? Pero ang on fire na Kristiyano, batuhin mo ng frustration yan, batuhin mo ng disappointment yan, hindi yan susuko. Halika dito, maglingkod ka sa Diyos. Diba? Halika dito, pumunta ka dito, mag-church ka. Huwag kang magsigarilyo dyan. Huwag kang magtong-its dyan, ha? Diba? Ganon. Pinaglalaban. Amen? Naintindihan niyo yung point? Diba? Kasi ganon ang on fire na Kristiyano. At sana, diba, mahawa ko kayo. Magkahawaan tayo ng fire dito. Diba? Kaya ako, parang ganon, diba? Kayo, pag nakakakita kayo, sino nakakita dito? Oh. Alam ko, nakakita na kayo ng ganito. Yung tatay, hinahayaan yung anak niya, di ba, sa kalye, di ba, tapos uhog-uhog, tulo dito, lahat na ng pwedeng tumulo, tulo na. Di ba? Anong naiisip mo? Yung tatay, wala man lang pakyo. Di ba? O kaya yung yung nanay, walang ganyan, pinapabayaan, ganyan. O di ba, minsan napapakomment tayo ng ganon. Eh, paano na lang, di ba, yung mga kapamilya natin na hinahayaan nyo, na magkasala lang, hinahayaan nyo lang na ang kinin ng demonyo yung buhay, di ba? Tingin nyo, okay lang yon? Hindi okay yon. Di ba? Ibig sabihin, there's something wrong sa buhay mo, pabaya ka na. Di ba? Tanggapin mo yon, pabaya ka na. Kaya kailangan, magising ka kung nakakatulog ka na. Di ba? Huwag mong pabayaan pamilya mo, huwag kang kasi, alam mo, kapag nasa impyerno na ang pamilya mo o kahit ikaw, 'di ba? Hindi mo ipagpapalit, 'di ba? Yung mga parang sa isip-isip mo, grabe sulit pala. Yung mga okay lang pala na maghirap, okay lang pala na dustahin ka, okay lang pala na tawagin kang baliw. 'Di ba? Huwag ka lang pumunta doon sa impyerno. 'Di ba? Kaya iniisip ko, sabi nga sabi nung leader ng Salvation Army, 'di ba? Sabi niya, gusto niyo na makaproduce ng great evangelist? Huwag niyo ipasok sa mga Bible school lang. Tapos uupo lang sila doon, take notes. Diba? Ipanalangin niyo na pagkatulog nila, dalhin sila ng Diyos sa impyerno. Tingnan niyo, pagkagising ng mga yan, makakaproduce na kayo ng mga great evangelist. Diba? Kasi kaya, kapag nga naman, ikaw nakita mo yung terror and horrors of hell, kung gaano yun katotoo, di mo hahayaan. Di ba? Kaya again, mapapansin mo na nawawala na yung fire sa'yo pag wala ka ng pake. Di ba? Dati, meron akong kinakabiliban dito na talagang lagi niya sinabi, Kuya, pag-pray ko sa'yo si ganto, ganyan-ganyan. Dadaling ko si ganto, ganyan-ganyan. Eh ngayon, parang siguro, na ng disappointment, wala na. Pero hindi ganon yung kalooban ng Panginoon. Kalooban ng Panginoon, pray without ceasing, 'di ba? Never give up, 'di ba? Tuloy-tuloy lang, 'di ba? Kasi kapag nagtuloy-tuloy ka, darating yung time. Sabi, do not grow weary in doing well, for in the proper time you will reap a harvest. 'Di ba? Kaya sabi mo nga sa katabi mo, huwag ka susuko. Minsan ako rin, 'di ba, minsan may mga testimony rin ako na gano'n na nakakapagod. Diba? Nakakapagod sa bahay, dami mong inasikaso, nakakapagod sa ministry, dami mong inintindi, nakakapagod sa pamilya mo, dami mong ganyan, lahat nakakapagod. Diba? Pero kapag on fire ka na Kristiyano,
Hindi mo hayaan yung pagod ka lang, lilipas ka rin. Di ba? Amen? Hindi mo hayaan. Kapag on fire ka na Kristiyano, there's something in you na kahit gumanyang ka lang, di ba? Naiiyak-iyak ka. Diba? Pero there's something in you na nagsasabi, tuloy lang. Di ba? Kasi lilipas yan. Amen? Hindi yung napagod lang, suko na. Nagsasalita ako sa everyone, ha? Di ba? Kasi may mga ganun eh. Yung parang, ayoko na. Di ba? Pagod na nga sa loob, sinabi pa, ayoko na, pagod na ako. Di ba? Pero kung maniniwala ka, magi-stay ka lang dyan, di ba darating yung time, papalakisin ka ni Lord. Amen? Yung pagod na yan, lilipas yan. May sinasabi nga lang ang Panginoon tungkol sa pagod. Ano sabi ng Panginoon tungkol sa pagod? Come unto me. Kanino? Unto me, sabi ni Lord. All you who are weary and heavy laden. And ano? And I will give you rest. Kaya kapagod, hindi unto me, kay Lord, ang punta mo. Saan? Sa Palawan. Sa Boracay. Sa Bohol. Kung san-san. Diba? Sabi ng Panginoon, unto me. Unto me. Diba? Sa Kanya. Kaya kapag pagod ka, punta ka prayer marathon, prayer meeting. Hindi sa Enchanted Kingdom. Pagod ka na nga, Enchanted Kingdom pa. Diba? Ano lang gagawin nun sa katawan mo? Amen? Kaya minsan may mga ano tayo, diba? Parang may mga pagkakamali tayo tungkol dyan. Diba? Kasi ayoko pumunta sa church. May mga tao doon naman yun. Sa tao ka ba pinapapunta ni Lord? Diba sabi, unto me. Unto me. Sa Kanya. Amen? Diba? Ang dami nating dahilan minsan eh. Yung binibigyan natin dahilan, anak, punta ka sa church, prayer marathon ka. Ayoko makita si ganito eh, ganyan. Ako nga, diba? Ako ang ipupunta mo, hindi naman siya eh. Hayaan mo siya. Diba? Amen? Kaya, gawin yung malinaw yun ha, sa sarili nyo. Okay? Nakapagpagod, kanino pupunta? Kay Lord. Diba? Sabi mo nga sa katabi mo, try mo lang. Kaya sabi nga dyan, in the midst of busyness, tiredness, self-pity, discouragement, worry, or distractions, we must maintain pa rin our fervor for the things of God. Diba? Kaya sabi nga ng Leviticus 6:9 ulit, sabihin mo kay Aaron at sa kanyang mga anak, ito ang tuntunin tungkol sa handog na sinusunog. Kailangan ilagay sa altar ang handog na sinusunog at dooy hayaang magdamag na may apoy na nagniningas. Okay? Amen? Kaya ang tanong dito, nagniningas ka ba? Nag-aapoy ka pa rin ba? Kaya dito, sasabihin na natin sa inyo, how can I keep the fire of God bright in my life? Sabi mo sa katabi mo, maging excited ka. Una, sabi dyan, prayer keeps the fire bright. Ano daw? Prayer. Oh Lord, we want to burn, not just a flickering flame, but to be wholly consumed in your name. Diba? Prayers burning bright against the sky. Diba? Paanong nagiging on fire ang isang Kristiyano? Through prayer. Ano ang uling niya? Ano ang gas niya? Prayer. Amen? Kaya kapag nagpe-pray ka, fire will become bright. Diba? Sabi nga dyan, prayer always precedes fire. Diba? Kasi naalala nyo, yung mga 120 disciples, nagpe-prayer meeting lang naman sila nun. And after that, yung Pentecostal fire dumating. Sabi, they all they all join together constantly in prayer. Diba? Jogain. Perfect ka. Ayan. Diba? So, dapat, mag-pray tayo. Nang sa gayon, magkaroon ng fire. Sabi nga, every great revival began when a core group of believers began to pray. Kaya, prayer always sparks divine intervention in human affairs. Kasi, alam naman natin to, di ba? Na ang revival, nagsisimula yan sa
prayer. Kaya kapag, kunwari, na-revive ulit kayo sa prayer nyo, di ba? Kunwari, pag nag-pray na naman kayo, gulat kayo, dadami na naman kayo. Di ba? Kunwari, sa light group, parang napapansin ko, umuunti tayo Mag-pray nga tayo. Di ba? O yan, pag nag-pray na naman kayo, ayan na naman, dadami na naman kayo, di ba? Kasi ganun ang nagagawa ng prayer. Di ba? Nagiging on fire ang isang tao every time na nagpe-pray siya. Kaya kapag hindi ka na nagpe-pray, ang fire mo humihina. Kasi sabi nga, no prayer equals no fire. Prayer is the link which allows us to commune with God's Spirit. To be on fire is to be in prayer continually. Sabi, we are exhorted to be faithful in prayer. Sabi nyo nga, faithful. Pag sinabing faithful, tuloy-tuloy, constant, consistent, continuous. Sabi nga, if you want to catch on fire for God, first, you must pray. And if you want to stay on fire for God, you must continue to pray. Diba? Parehas yan, si Jesus, tsaka si Paul. Next natin. Parehas nagbigay ng instruction yan at ng utos. Sabi ni Jesus, always pray and not give up. Sabi ni Paul, pray without ceasing. Pray continually. And even centuries, di ba, talagang sinasabi pa rin ng Panginoon sa atin, pray, pray, pray. Okay? Sabi mo sa sarili mo, pray, pray, pray. Ang prayer kasi parang hininga yan sa isang tao. Ikaw ba may isang araw na hindi ka huminga, nalimutan mong huminga? Ano mangyayari pag malilimutang huminga? Mamamatay, madededs. Di ba? Ngayon, kapag ang isang tao, hindi siya nag-pray, hindi nanalangin, nalimutang mag-pray, ano mangyayari sa spirit, sa faith? Manghihina hanggang sa mamatay. Kaya nga, sabi ni Ate Mer, isa ang mga common denominator na mga nawawala sa Panginoon. Di ba? Kapag ang isang tao nag-backslide o tumalikod, ibig sabihin kasi nun, may nalimutan siya. Ano yon? Prayer. Di ba? Kaya kapag ang isang tao hindi na nagpe-pray, hindi na nagpe-prayer meeting, ayan na, ang hina na ng espiritu. Kaya nung prayer marathon, talagang ina-encourage namin yung mga nandun, na kung gusto nyo na madagdagan ang mga solid kay Lord, yayain nyo silang mag-prayer meeting. Yayain nyo silang mag-prayer circle. Taas ang kamay dito ng gustong lumago kay Lord. Taas ang kamay. Yung makilala pa si Lord, maging in love kay Lord. Ako, ito sinasabi ko sa inyo iniimbitahan ko kayo. Every Wednesday, 6 p.m. may prayer meeting tayo dito. Diba? Kung gusto nyong lumago kay Lord, mag-prayer meeting kayo. Kasi, sabi nga, diba, ang makakapagligtas daw sa tao ay relasyon sa Diyos. Ngayon, pag sinabi mong relasyon sa Diyos, ano ba ang relasyon sa Diyos? Yan yung simple pakikipag-usap sa Diyos. Diba? Ngayon, kung hindi ka nakikipag-usap sa Diyos, di ka nagpe-pray, ibig sabihin, wala kang relasyon sa Kanya. Yun pala ang magliligtas sa'yo. Diba? So, meaning to say, ang totoong Kristiyano, yun laging nananalangin. Yun laging nagpe-pray. Diba? Kaya sabi nga, Jesus instructed the disciples to always pray and not give up. Meron nga dito, si Smith Wigglesworth, tinanong siya, anong secret mo, bakit ka nakakagawa ng maraming miracle? Yung ito, 'di ba, si Wigglesworth, sa mga hindi pa nakakakilala sa kanya, yung kapag may cancer sa sa stomach yung tao, ang ginagawa niya, sinusuntok niya, in Jesus name, lumayas ka. Tapos maya-maya yung tao, tapos pag-uwi, wala na yung cancer, wala na yung sakit, 'di ba? Ganyan siya ka-powerful. Tapos merong baby patay na, 'di ba? Nilagay sa paanan niya yung baby, sinipa niya in Jesus name, maging mabuhay ka. Tapos naglanding yung baby ng buhay na. 'Di ba? Ganun siya ka totoo. Ganun siya ka miraculous. 'Di ba? Hindi true to life 'yan Totoo 'yan. Ngayon, nagtatanong, bakit ganyan po kayo ka-powerful? Bakit ganyan ka-powerful yung faith nyo? Alam niyo ang sagot niya, sabi niya, I never pray for more than 15 minutes at a time. But I never go more than 15 minutes without praying. So sa madaling salita, kaya pala siya ganun ka-powerful, every 15 minutes nagpe-pray siya. Naintindihan? Kaya tayo, pag tinanong tayo, ganun ba tayo ka-close kay Lord? Ganun ba tayo yung talagang yung ugnayan natin kay Lord ang lalim to the point na every 15 minutes, naaalala mo siya? Every 15 minutes, nagpe-pray ka. Diba? I pray na ganun nga rin tayo. Yung nagkakaroon tayo ng conversational prayer. And kapag hindi tayo nagpe-pray,
ganito ang nangyayari sa atin para tayo mga disciple kay Peter. Ito, ano lang correction lang. Minsan may mga excuses tayo tungkol dyan. Di ba? Na parang inaano pa natin, parang gina-justify pa natin yung mga sarili natin na ang Panginoon, sinabi yung mga mistake tsaka failure ng mga Bible character, ganyan, kaya ako rin, ganyan, pagpapasensyahan ako ng Panginoon. Pero on the other hand, sinabi rin yung mga failure tsaka mistake nila para nang sa gayon, iwasan mo na. Naintindihan? Hindi for you na maging excuse mo yon na ito nga, si David nga, nalaglag dito eh. Sinabi yun ng Panginoon, binulgar yun ng Diyos, hinayaan niyang maisulat yun sa Bible para sa'yo, para maiwasan mo, para wag kang tumingin-tingin sa mga babaeng naliligo. Di ba? Para wag kang matulog kapag OPM. Di ba? Sinabi yan ng Panginoon, hinayaan niyang maitalayan para sa mga mag-OPM. Di ba? Na sinasabi niya dyan, kapag natulog kayo, magiging power, pag nag-pray kayo, magiging powerful kayo. Pero pag natulog kayo, ano mangyayari? Magiging mahina kayo. Isang high blood lang sa inyo, tataga na kayo ng tenga ng may tenga. Diba? Ganyan ang nangyari kay Peter. Kaya siya nakataga ng tenga kasi natulog siya nung pinapag-OPM siya ni Jesus. Kaya sabi mo nga sa katabi mo, mag-pray ka. Lalong-lalo na halimbawa kapag pansin mo sarili mo, yung parang nangihina ka na naman, di ba? Pag nakakakita ka ng maganda, di ba? Pag nakakakita ka ng pogi, di ba? Pag nakakakita ka ng yung games, di ba? Talagang yung mga kaklase mo nag-games, parang gusto mo na rin makisalo, di ba? Kapag nakikita mo ang sarili mo, medyo humihina ka na, kailangan mo na mag-pray. Di ba? Kailangan mo nang bumalik sa prayer. Kasi sabi, without prayer, you will never stay on fire for God. Prayer is important at every stage of spiritual fire. Always remember the door to your prayer closet is also the door into the throne room of God. Prayer is the key to keeping the fire. Diba? Kaya nung prayer marathon, ito yun, yung sinabi ni Pastor Amer, yung Sin of Prayerlessness by Andrew Murray. Ito para sa lahat, para sa mga wala doon sa prayer marathon. Tanong namin sa inyo, tanong ni Andrew Murray sa inyo, o nung mga pastor, kapag ikaw, hindi ka nakakapag-pray ng, kunwari, isang araw, o kaya naman, prayer meeting, hindi ka naka-attend, nakokonsensya ka pa ba? Nakokonvict ka pa? Kasi kapag hindi na, yung parang nahayaan mo na yung sarili mo na, ay, prayer meeting lang naman yan eh. Wala na. May something wrong na nga. Diba? Kaya dapat, ibalik mo. Diba? Na sana, kapag prayer meeting, diba, nakokonsensya ka na wala ka dun. Diba? Kasi kapag prayer meeting, tapos wala ka dun, asan ka? Ano ginagawa mo? Diba? The reason why maraming mga Kristiyano nahuhulog sa kasalanan, kasi dapat nandun sila sa gawain na yon, pero sa iba sila. Okay? Nasa ibang lugar sila. At iba yung ginagawa nila. Di ba nakakakonsensya yun? Nagpe-prayer meeting sa church, ikaw nanonood lang ng TV. Nagpe-prayer meeting sa church, ikaw nag-aano ka lang, nag-games ka lang. Kaya dapat, i-correct natin yung bagay na yon. Okay? So yan ang una. Prayer keeps the fire bright. Pangalawa, reading the Word of God keeps the fire bright. Ika nga ng Psalm 119:105, your word is a lamp to my feet and a light for my path. And sabi ng Jeremiah 20 verse 9, His word is in my heart like a fire shut up in my bones. I am weary of holding it in, indeed I cannot. Diba? Na sinasabi dyan na ang word of God, fire kasi siya. Diba? Kaya ang makakapag-on fire din sa mga Kristiyano ay word of God din. Huwag kang magtataka na hindi ka na on fire kay Lord kung hindi ka nagbabasa ng Bible. Kasi ang makakapagpa-on fire lang sa'yo is yung salita ng Diyos. Parang yung sa steam engine nga, di ba? Ang makakapagpatakbo sa kanya, apoy. Di ba? Kaya nilalagyan ng mga, yung uling o lag. Di ba? Para tumakbo siya. And sabi ng Jeremiah 23:29, is not my word like fire, declares the Lord. Kaya mapapansin mo rin, ito, when it comes naman sa evangelism at pag-share, sino to yung share ng word of God?
bahagi ng salita ng Diyos, sila yung mga punong-puno ng salita ng Diyos din. Kasi out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Kaya kung gusto mo na mag-share ng Word of God, mainit ka sa evangelism, dapat punuin mo kasi ng salita yung puso mo. 'Di ba? Kasi yun lang ang paraan. Kasi halimbawa sa pressure cooker nga, 'di ba, kapag na siya, mainit na, ano na nangyayari? Diyan na nagbo-boil, 'di ba? Tapos minsan kapag wala ngang takip, diyan na umaapaw. Ganon din pala dapat daw ang mangyari sa atin. Na ang mga pag-share natin, pag-uumapaw na lang nang nangyayari sa atin personally. Na kaya ka nag-share, bakit? Kasi on fire ka. Kaya ka nag-share, bakit? Kasi hot na hot ka kay Lord. 'Di ba? Hindi yung kaya ka nag-share kasi inutusan ka lang. Kaya ka nag-share dahil sinabi lang sa'yo. Okay? Kaya yun yung sinasabi ko dito na sana punuin natin ng Word of God yung mga sarili natin nang sa gayon, hindi mahirap sa atin ang magbahagi ng salita ng Diyos. Sabi nga, God's Word will build up inside of a Christian until he is a burning hot. This heat causes the Word of God to literally explode out of an on-fire Christian. When a person has enough of God's Word built up inside, the Word will begin to be spoken. For out of the overflow of the heart, the mouth speaks. Matthew 12:34. Kaya naman si Joshua, bakit daw ang tapang-tapang niya? Next natin yung picture. Bakit nasabi niya, 'di ba, na as for me and my house, we will serve the Lord? Bakit? Kasi punong-puno siya ng Word of God. Siya yung nagsasabi sa Joshua 1:8, 'di ba? Siya yung nagsasapamuhay noon na day and night minimeditate niya yung Word of God. Kaya I pray na bawat isa rin sa atin mapuno ng Word of God until masabi na natin na as for me and my house, we will serve the Lord. Until, 'di ba, na tayo ay maging on fire na sa pag-share ng Word of God. Pangatlo, praising God keeps the fire bright. Yun din pala yun, 'di ba? Na paano tayo magiging on fire lalo? Mas lalong lalakas yung apoy natin kapag tayo ay nagpupuri sa Diyos. 'Di ba? Kagaya nga nito ni Paul and Silas. 'Di ba? Si Paul and Silas, ang nangyari sa kanila ay nakulong sila, 'di ba? Pero despite ng lahat ng mga nangyari sa kanila, they chose, 'di ba, to praise God. Sabi nga, despite their troubles, the two men would not allow their fire to be popped out so easily by the devil. Sabi, instead of despairing, they began to praise God. Even though they were chained up, surrounded by guards, and is in a situation that looked hopeless, they rejoice in God's goodness. Kaya naman, ano nangyari sa kanila? Sa Bible, sinasabi dyan, Acts 16:25, about midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns to God, and the other prisoners were listening to them. Kaya alam niyo anong nangyari? Nung sila ay nagpupuri kay Lord, kahit nakakulong sila, kahit may problema sila, pinupuri nila si Lord, akala nila mga prisoners lang ang nakikinig sa kanila. Yun pala, our Father in heaven, si Lord na nasa langit, next natin, ay nakikinig din. At habang nagpupuri sila, si Paul and Silas, how great is our God, sing with me, how great. Nakikinig yung mga prisoners, di ba? Hindi nila alam, nakikinig din si Lord sa kanila. And habang nakikinig si Lord sa kanila, dahil ang ganda ng pagpupuri nila, alam niyo ang nangyari? Si Lord napapaindak na. Yung paa niya napapagano na. Sing with me. Sige lang, how great. Kaya dahil gumagano na si Lord, ano nangyari? Sa verse, next natin. Sa verse 26, suddenly, there was such a violent earthquake that the foundations of the prison were shaken. At what? All the prison doors flew open and everybody's chains came loose. How great is our God. Dahil gumaganon si Lord, ano nangyari? Nagkalindol. 'Di ba? Kaya naman yung yung mga tanikala, 'di ba? Yung nila ay na-shaken. Kaya nakalaya sila. Alam niyo ba, every time na nagpupuri kayo kay Lord, ganoon na nangyayari. 'Di ba? Yung tipong gapos ka ng kawalan ng pera. Di ba? Gapos ka ng lungkot, gapos ka ng depression at kung ano-ano. Pero pag nagpuri ka pa rin, how great! Gaganon si Lord. Is our God. Di ba? Hanggang yung mga nag-aalipin sa'yo, ay mawala na. Di ba? Amen? Kaya ganyan din, nagpapalakas ng fire
ang pagpupuri sa Diyos. Kaya sabihin mo nga sa katabi mo, ano man ang mangyari, magpuri ka sa Diyos. Amen? May pera, wala, magpuri sa Diyos. Malungkot, masaya, magpuri sa Diyos. Okay, hindi, magpuri sa Diyos. Amen? Kasi praising God keeps the fire bright. Di ba? At isa pa, alam nyo ba kapag nagpupuri kayo kay Lord, even in your circumstance, naloloka. Naloloka ang mga baliw. Ay, ang mga baliw. Ang mga demonyo, di ba? Parang nawawala sa concentration. Ano ba naman to si Beya? Nilagyan ko na nga ng problema. Nagpupuri pa rin kay Lord. Hindi niya tuloy alam ng next na gagawin niya. Ano ba naman to si Ella? Binigyan ko na nga ng problema. Ganun pa. Nagpupuri pa rin. Di ba? Siya, nakukonfuse siya. Kaya dapat, whether good or bad, di ba? Magpuri ka pa rin sa Panginoon. Kaya nga ang ganda nung kay Don Mawen, di ba? Yung kanta niya, God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. Pero, napag-aralan niyo ba ang background? Bakit niya na gawa yon? May namatay sa pamilya niya, di ba? Pero anong puri niya pa rin sa Panginoon? God is good all the time. Di ba? Pero kung ikaw yon, di ba? Ano kayang kakanta mo? God is good all the time. Di ba? Paano ka magpuri kay Lord? Di ba? Kaya tayo, kung gusto natin na maging on fire tayo, praise God. Amen? Praise God. Praise God. Praise God. Di ba? Tsaka minsan, kapag hindi mo rin alam na ang gagawin, hindi mo na alam kung ano ipagpe-pray, praise God. Di ba? Wala kang ginagawa, wala kang magawa, naboboring ka, praise God. Amen? Mag-isa ka lang, praise God. Praise God. Praise God. Praise God. Pumikit-pikit ka pa, praise God. Di ba? Hanggang si Lord, mapaindayog mo. Di ba? Pero totoo yun, kasi sa may verse, di ba, na si Lord, nagda-dance din siya. Sumasayaw siya kasama natin. Di ba? Imagine niyo si Lord sumasayaw. Kaya nga sa The Chosen, di ba, talagang pinalabas nila. Si Lord nakikisayaw sa kanila nung si Jesus. Kasi may mababasa ka naman talaga. Naintindihan? Amen? Amen. Okay? Kaya sabi nga, the Bible tells us that the jailer and his entire family were saved that night. If Paul and Silas had not praised God, the jailer would not have been saved. When they began to praise God, it stirred the fire within them. In the midst of terrible circumstances, praising, worshiping God will keep the fire burning. At isa pa, di ba, kapag nagpupuri ka kasi kay Lord, napapaalalahanan ka kung sino siya. Di ba? Nasasabi mo sa sarili mo, Jehovah Jireh, my provider, Jehovah Nisi, Lord, you reign in victory. Jehovah Shalom. Ano daw yun? The Prince of Peace. Diba? And I worship you because of who you are. Napapalalahanan ka na kung sino si Lord. Wonderful Counselor, Mighty God, Prince of Peace. Great I am, Abba Father, Prince of Peace, Lord of Lords. Diba? Hindi yung di ko kaya. Pag yun pa kinanta mo, naku po, kung liligaya ka sa piling na, hanggang sa malungkot ka na, madepress ka na, di ba? Mga tao ngayon, naghihiwalay na nga, ganun pa kinakanta. Di ba? Pero kung ang kakanta, there will never be a friend as dear to me as you. Di ba? Kaya dapat ayusin natin. Amen? Amen. Diba? Sabi mo sa katabi mo, kumanta ka na lang kay Lord. Sabi, prepare our hearts for fire. It will also rekindle a fire that has started to cool off when we tell of the great and mighty things which God has done. It changes our attitude. We stop thinking about ourselves and we begin thinking of God's greatness. Praise enables us to keep the fire of God burning bright. And alam niyo, isa kasi sa mga feeling ko kasalanan ng mga tao o mga Kristiyano, ito true to life to, kahit nga sa love life makikita mo to Yung alam mo na cool off na kayo, alam mo na malamig na yung relasyon nyo, ikaw na alam mo kung ano yung gagawin, wala ka pang ginagawa, yun ay may problema. Ang problema doon, ikaw na. Di ba? Kaya halimbawa sa mga relasyon yung sasabihin, baba, break na muna tayo, wala kang time sa akin.
Tapos yung lalaki, alam na alam naman niya na, oo nga, time lang naman ang hinahanap ng babae sa kanya. Tapos wala siyang gagawin. Oh, problema na yon. Di ba? Kaya minsan, tayo rin, ganun din tayo sa Panginoon. Alam na alam natin, ang kulang lang, prayer. Ang kulang lang, word of God. Hindi pa natin gawin. Di ba? Kaya dapat, gawin na natin. Amen? Sabi mo sa katabi mo, move! Gumawa ka, di ba? Kumilos ka. And then pang-apat, last na to, being around people who are red hot keeps the fire bright. Okay? Being around people who are red hot keeps the fire bright. Kasi nga sabi nga, the people you associate with will determine the level of your passion for God. Kung sino daw yung sinasamahan mo, magiging ganun ka. Kaya kunwari, sama ka ng sama sa mga nag-outreach, di ba? Ang puso mo, mapupunta na sa pag-outreach. Sama ka ng sama sa mga nag-share. Di ba? Ang puso mo, talagang magiging on fire sa pag-share. Sama ka ng sama talaga sa mahilig sa mga revival, ang puso mo, mahihilig ka na rin sa mga ganun. Di ba? Pero halimbawa, sama ka ng sama sa mga chismosa. Ang ending mo, chismosa ka na rin. Sama ka ng sama sa mga nagmamadyong, ang ending mo, manjong ka na rin dyan. Di ba? Kasi, ano ang sinasabi? Tell me who your friends are and I will friend them. And I will tell you who you are. Di ba? Kung ano ka, kung sino yung sinasamahan mo, magiging ganun ka. Kaya taas ang kamay ng gusto maging on fire. Amen? Samahan mo yung red hot. Di ba? Na Kristiyano, yung on fire na on fire. Yung talagang pag nagpupuri kay Lord, talagang yung hindi kinakalampag ang langit. Lord! Di ba? Talagang yung yung magigising ka sa boses. Di ba? Kaya may psychology daw doon, di ba? Kapag daw ikaw gusto mong sipagin ka sa pag-worship kay Lord, tumabi ka sa kapatiran mo. Di ba? Yung parang dapat marinig mo siyang kumakanta kasi ikaw din, mahihikayat kang kumanta. Kesa yung ang layo-layo mo, mag-isa kang kumakanta doon, ikaw lang nakakarinig ng boses mo. 'Di ba? Madi-disappoint ka kasi yung boses mo nakaka-disappoint na nga. 'Di ba? Kaya dapat sumama ka. Yan ang kahalagahan ng laging pag-attend. O sabihin mo sa katabi mo, laging pag-attend. Yan. Kaya dapat laging attend ng attend. 'Di ba? Wag kang aasa na magiging close ka kay Lord on fire pag pa-absent. Sa isang taon, 6 na beses lang nagsimba. Diba? Sabi mo sa katabi mo, mahiya ka naman. Diba? Sabi, lukewarm people are often critical of radical followers of Christ. They attempt to bring people down to their level of indifference and mediocrity. May ganyan na akong tita noon eh. Yung parang sinasabi niya sa akin, baka naman lumagpas ka na sa langit niyan. Diba? Okay lang po, wag lang lalagpas sa impyerno. Diba? May mga ganun eh. Yung parang, grabe naman, sobra-sobra naman yung dedication mo. Diba? Meron nga akong kachat daw, niyayaya silang mag-practice. Diba? Niyayaya silang gumawa ng schoolwork pa rin, linggo. Sabi ko, hindi, huwag ka pumayag. Magsimba ka. Pahiya mo yung mga yan. Na ikaw, magsisimba ka sila. Isipin mo, Monday hanggang Sunday, schoolwork pa rin. Diba? Wala nang pahinga. Diba? Kaya sabi ko, magsimba ka. Diba? Alam nyo, ganyan ang mga tao ngayon. Yung sinasabi, ang OA mo, simba-simba ka. Corny. Diba? Kino-corny ka. Praise the Lord ka. Taas-taas kamay ka dyan. Hayaan mo sila. Diba? Basta't alam mo, sinusunod mo ang word of God, the Lord will honor you. Diba? Tingnan mo, magugulat ka. Ang grades mo, sobra-sobra. 130. Kayo, 75 lang. Donate ko sa inyo yung 20. Diba? Ganon. Yung mga talagang favor na favor. Diba? Kasi, okay, inuuna mo si Lord. Kaya sabi nga dito, sabi ni Billy Joe Dorothy, sabi niya, lukewarmers are not overcomers. Tatandaan niyo yan. If you want to be an overcomer, stay away from those who are lukewarm. The fire of God has no fellowship with icicles. Diba? Dapat ang gusto mo yung mga on fire. Dito ko sa on fire ng mga Christian. Diba? And sabi, the best way to stay on fire for God is to be around people who are zealous for God. Kasi fire is contagious. Ibig sabihin, nakakahawa. Okay? Kaya sabi ng Philippians 3:17 ni Paul, sabi niya, join with others in following my example, brothers, and take note of those who live according to the pattern we gave you.
Di ba? I-take note nyo yan. Sino ba yung mga yan? O, sila yung sundin nyo. Di ba? Follow me as I follow Christ. Yan ang sinasabi ni Paul, di ba? Yung mga hindi totoo, wag nyong i-follow yon. I-follow nyo lang yung mga talagang totoo. Dapat ganun nga rin tayo, di ba? Sa Facebook, ang fina-follow nyo lang, yung talagang alam nyo mapagkakatiwalaan. Hindi kayo follow kay Taylor Swift, follow kay ganyan, ganto. Diba? Hindi ganon. Kailangan alam nyo kung sino fina-follow nyo. And sabi, a joining together of Christians will produce a synergy which will increase the temperature of the entire group. Kaya sabi nga ng Hebrews 10:25, kayo naman magbasa. 1, 2, 3, go. Yan. Ibig sabihin, di ba, meet tayo ng meet. Ibig sabihin, laging ma-attend. Kaya, pansin nyo yung dalawang disciple in the road to Emmaus ba yun? Yan. Sabi nila, were not our hearts burning within us while He talked with us on the road and opened the scripture to us? Sinasabi niya, di ba, na, ba't ganun parang nag-aapoy yung puso natin habang kausap natin siya? Kasi si Lord, on fire siya. Di ba? Na sana ganun din nga, di ba, yung mangyari sa atin, sa mga Kristiyano, na every time na nakakausap kanila, nagiging on fire sila. Diba? Oh, talaga, Raylin. No? Talaga, yung mga nakakausap ni Raylin, nagiging on fire din, no? Ganyan. Oh, talaga, Pao. Talaga, Mira. Ganyan. Diba? Talagang, kung ano yung nararanasan mo, mararanasan din nila. Sabi, you will become like those you are around. Sabi, stay near people who have fervency, energy, intensity, and enthusiasm for God, and you will be on fire as well. 'Di ba? So, yan yung apat. Ulit, ano yon? Number 1, prayer keeps the fire bright. Pangalawa, reading the word keeps the fire bright. Pangatlo, praising God keeps the fire bright. And then pang-apat, being around people who are red hot keeps the fire bright. Pero magugulat kayo kasi hindi lang nagtatapos sa Leviticus 6:9 yung message natin. Mababasa nyo sa Leviticus 6:10, may pinaalala ang Panginoon. Makinig kayo maigi ha, malapit na tayo matapos. Sabi dyan, magsusuot ng damit na lino at salawal na lino ang pari. At aalisin niya ang abo ng sinunog na handog at ilalagay sa tabi ng altar. Altar? Yan. Ibig sabihin, isa-set aside. Okay? Tapos, di ba, mababasa niyo sa susunod na verse, ilalabas siya, di ba? Ngayon, anong ibig sabihin yan? Natatanggalin daw yung mga abo. Ang ibig sabihin nito, lahat ng mga sinunog na ng Panginoon sa buhay mo, kailangan iset aside mo na yan. Para nang sa gayon, magkaroon ka na ng bagong apoy. Ano-ano yung mga abo na yon? Yun yung mga accomplishment mo, di ba, sa nakaraan. Kasi kapag yun pa rin ang nilagay mo doon, wala, magiging fire extinguisher na yon. Kapag panay abo yan, hindi mag-aapoy yan. Kailangan ng bago. Diba? Kaya yun, yung mga accomplishment mo. Halimbawa, praise God, naging successful yung love day natin. Isang tabi mo na yon. Kasi tapos na yon, naging on fire na yon. Ang dapat na isunod mo, yung mga susunod pa. Naintindihan? And at the same time, ganun din, yung mga successes, mga victories natin, iwanan na natin. Set aside natin. Bakit? Kasi gagawa ng bago ang Panginoon. Kung sa attitude, parang ganito yan. Ano ang pinakamagandang event natin? Hindi yung love day. Yung susunod. Ganon yon. Do not park on your success. Huwag kayong magpa-park sa success nyo. And ano pa yung mga abo na yon? Yun yung mga kasalanan na sinunog na ng Panginoon sa'yo. Ano ibig sabihin? I-set aside mo daw. Huwag mo nang ilalagay ulit doon. Diba? Ano ibig sabihin nun? Huwag mo nang i-retrieve. Huwag mo nang balikan pa. Kung sinuko mo na, suko mo na. Diba? Kung tinanggal mo na sa buhay mo, tanggalin mo na talaga. Amen? Kasi gagawa ang Panginoon ng bago. Naintindihan? Sabi mo sa katabi mo, gagawa ang Panginoon ng bago. And sa conclusion natin, ito, medyo, parang hindi naman siya totally related sa mga sinabi ko. Sa prayer, sa pagpupuri kay Lord, for parang pagiging around people who are on fire, hindi naman siya tungkol doon. Pero nung nabasa ko to, natouch ako kasi minsan may mga pagkakataon din na yung katamaran natin lulusawin ng Diyos kapag na laman ulit natin
na ganun niya pala tayo kamahal. Ayan. At matututunan natin to sa kwento ng mag-ina. Merong isang anak, yan, kasi yung mama niya nasa kitchen. Ngayon, yung anak kasi parang aligaga, kumilos ng marami sa bahay nila. Ngayon, habang nag-uugas yung mama niya, sabi niya, "Ma, may bibigay ako sa iyo, letter. Basahin mo." And alam niyo kung ano yung nilalaman ng letter, makinig, maigi lahat ha. Lahat tayo makinig dito. Sabi ng bata sa letter niya, "For cutting the grass, $5. For cleaning my room this week, $1. For going to store for you, 50 cents." Ayan. Cents ba yun tawag doon? O, yan yun na. "Babysitting my kid brother for you while you went shopping, 25 din. Taking out the garbage, $1. For getting a good report card, $5. Sabi niya, for cleaning up and raking the yard, $2. Sino sa inyo ganyan na anak sa mga nanay nyo? Total owed, may utang ka sa akin $14.75. Ngayon, edi, yung nanay, pagkabasa, napaisip. Tapos umupo, kinuha yung ballpen, binaliktad si papel. Nagsulat din siya. Sabi niya, eto naman, "For 9 months, I carried you while you grew inside me, no charge. For all the nights I've sat up with you, doctored and pray for you, no charge. For all the trying times and all the tears you've caused through the years," naging problema ka rin kahit papano sa akin, "no charge." Sabi niya, "When you add it all up, the cost of my love is no charge." Sabi, "For all the nights that were filled with dread," hindi ako makatulog noon, "and for the worries I knew were ahead, no charge." Sabi, "For the toys, food, clothes, and even wiping your nose, there's no charge, son. And when you add it all up, the full cost of real love is no charge." Di ba? Alam niyo, nung pagkabasa nung bata na to, nung letter ng mama niya, iyak siya. Di ba? Kaya ang ginawa niya, kinuha niya ulit yung papel ng mama niya, kumuha siya ng ballpen, tapos sinulat niya boldly itong words na to, "Paid in full." Di ba? Alam niyo ngayon, ano ang ibig sabihin ng kwento na yan? Minsan, kanina, parang ang sungit ng dating ko, di ba? Sinasabi ko sa inyo, yung mga kailangan nating dapat gawin sa Panginoon, parang pwede kayong ma-offend sa mga sinabi ko. Pero alam nyo, si Paul, basahin nyo yung Romans chapter 1 hanggang chapter 11. Pinapaalala niya doon sa mga taga-Roma kung papanong naawa at nahabag sa atin ang Diyos. Then, all of a sudden, chapter 12, sinabi niya doon yung mga kailangan nating gawin. Kailangan lahat ng gawin ng mga Romans na kailangan i-offer nyo yung buhay nyo as a living sacrifice. Pero kung papansinin natin, yung magmula chapter 1 hanggang chapter 11, sinasabi doon gaano naawa ang Diyos sa atin. Meaning to say, ano ang ibig sabihin ng mensahe natin? Kanina, parang iniisip nyo, ano ba naman yan? Burden na naman yung pagpe-pray. Burden na naman yung pagpe-praise. Burden na naman yung mga pag-attend. Pero di ba, dito sa kwento na to, si Lord, siningil ba tayo sa lahat ng biyaya na binigay niya sa atin? Siningil ba tayo ni Lord sa pagising niya sa atin tuwing umaga? Siningil ba tayo ni Lord nung tayo ay pinanganak ng magulang natin? Siningil ba tayo ng Panginoon sa bawat mga hangin na hinihinga mo? O ngayon, ang tanong ko sa inyo, mabigat ba yung sinasabi ng Panginoon dito? Diba? Sabi ng Panginoon, sabi ng Bible, yung mga commandments daw ni Lord, hindi siya mabigat sa mga taong nagmamahal sa Kanya. And alam niyo, ang difference lang dito, minsan nahihirapan lang din naman tayo or nabibigatan sa preaching o na-offend sa preaching once na hindi na natin ganun kamahal si Lord. Pero yung mga yan, basic na basic lang. Diba? Parang, kumbaga parang yung as normal or as natural as breathing. Di ba? Yung mga sinabi ko dyan. Prayer, Word of God, pagpupuri kay Lord, pag-attend ng mga gawain, di ba? Pagsama sa mga red hot fire. May mahirap ba doon? Wala. Di ba? Kung mahal natin ang Panginoon, kung very grateful and very thankful tayo sa Kanya, walang mahirap doon. Kaya sana, di ba? Dumating nga talaga tayo sa punto na hindi na kami o hindi na ako nagmamakaawa sa inyo. Basahin nyo naman yung Bible nyo.
Attend naman kayo. Prayer meeting naman kayo. Di ba? Hindi na ako nagmamakaawa o kailangan ko pang umiyak. Di ba? Na sumama naman kayo sa mga care group natin, oh. Di ba? Kasi alam nyo sa sarili nyo, gaano nahabag ang Diyos sa atin. Amen? Amen? Yan.